Alam mo yung pakiramdam kapag may bago tayong gadget, pero ayaw nating basahin ang manual? Pindot dito, pindot doon. Tapos biglang, boom! Nalito tayo. Hindi natin alam paano gamitin at malamang may nasira na. Ganon ang buhay ng walang karunungan. Sabi sa Kawikaan, 1:7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Tingnan natin ito ng mas malalim. Ang takot sa Panginoon. Takot? Kapag narinig natin ang salitang takot, iniisip natin ang horror movies, exams na hindi natin napaghandaan, o yung mali nating natawagan. Pero iba ang ibig sabihin ng takot sa Panginoon. Ito ay paggalang, paghanga, at malalim na respeto. Yung tipong mapapatigil tayo at mapapaisip, grabe ang laki ng Diyos. Siguro dapat makinig tayo sa Kanya. Parang may mentor tayong napakatalino at may malawak na karanasan. Kapag nagsalita siya, makikinig tayo. Pinapahalagahan natin ang payo niya dahil alam nating may wisdom siya. Ganon din sa Diyos, dapat tayong lumapit, makinig, at sumunod sa Kanya. Simula ng araw kasama ang Diyos. Bago natin buksan ang social media, isipin ang trabaho, o alalahanin ang mga problema, magdasal muna tayo. Humingi tayo ng karunungan sa Kanya. Pahalagahan ang Kanyang salita. Basahin ang Biblia ng may puso. Huwag lang basta buklatin ang mga pahina. Itanong natin, paano ito makakaapekto sa buhay ko ngayon? Pasimula ng kaalaman. Ito ba ang sikreto? Hinahanap natin ang kaalaman kung saan-saan, sa mga libro, podcasts, online courses. Gusto natin ng life hacks, shortcuts, at mga sikreto sa tagumpay. Pero ayon sa Kawikaan, nagsisimula ang tunay na kaalaman sa Diyos. Bakit? Dahil hindi lang matalino ang Diyos, siya mismo ang gumawa ng karunungan. Siya ang nagdisenyo ng buhay, relasyon, emosyon, at lahat ng bagay. Kapag hindi natin siya pinakinggan, para tayong nagsasabing, kaya na nating mag-isa. Pero hindi iyon magandang ideya. Hingin ang gabay ng Diyos sa ating mga desisyon. Bago tayo magdesisyon tungkol sa career, relasyon, o pera, huminto muna tayo at ipanalangin ito. Makinig sa tamang payo. Kanino tayo humihingi ng advice? Siguraduhin nating galing ito sa mga taong may takot sa Diyos, hindi lang sa mga nagsasabi ng gusto nating marinig. Ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Aray, ang sakit. May kakilala ba tayo na ayaw tumanggap ng payo? Yung masyadong matigas ang ulo o ayaw aminin na may hindi sila alam. Sila ang tinatawag na mangmang sa Kawikaan. Mga taong tinatanggihan ang karunungan dahil iniisip nilang kaya nila ito ng mag-isa. Pero ang totoo, lahat tayo nangangailangan ng gabay. Sa pag-aaral, trabaho, relasyon, at pananampalataya, ang pakikinig sa tamang payo ang magliligtas sa atin mula sa sakit at pagsubok. Maging bukas sa pagkatuto. Kapag may nag-correct sa atin, huwag agad magalit. Huminto tayo, pag-isipan, at tanungin ang sarili. May katotohanan ba ito? I-apply ang ating natutunan. Hindi sapat ang makarinig ng mabuting payo. Kailangang isabuhay natin ito. Kung may ipinapaalala ang Diyos sa atin, gaya ng pagpapatawad, pag-aayos ng oras, o paggawa ng tamang hakbang, gawin natin ito. Pangwakas. Sino ang nagpapatakbo ng buhay natin? Kung ang buhay ay isang puzzle, ang Diyos ang may hawak ng cover ng kahon. Nakikita niya ang buong larawan, habang tayo, pilit lang na pinagdidikit ang mga piraso. Ang takot sa Panginoon, ang paggalang, pagtitiwala, at pagsunod sa Kanya, ang pinakamatalinong desisyon na magagawa natin. At tandaan natin ito, hindi natin makukuha ang tunay na karunungan kung hindi natin babasahin at pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ang Biblia,
ang nagbibigay sa atin ng tamang pananaw. Hindi lang ito tungkol sa kaalaman, kundi sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Kaya, maging matalino tayo. Lumapit sa Diyos. Huwag nating balewalain ang manual ng buhay. Hamon. Ano ang isang bahagi ng buhay natin na sinusubukan nating ayusin ng mag-isa? Ano ang isang talata sa Biblia na maaari nating pagbulay-bulayan ngayong linggo upang humingi ng gabay sa Diyos